Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po syempre sa inyo ng bonggang message, no? Mula po kay God, kay Seven Masters, Spirit Guides, Divine, Holy Spirit, Angels, Archangels, Ancestors, Universe, Elementals. Ayan. Okay, so syempre, since ano po tayo ngayon, medyo magko-quick reading lang ulit tayo. Kukuha po tayo ng dalawang decks, no? Isang tarot, isang oracle. Now is, syempre gusto ko pong magpasalamat muli sa akin po mga patuloy po na nagsusubaybay, nakikinig, nanonood ng ating YouTube channel. At sa mga bago pong subscribers, maraming salamat po. By the way, meron pong pumukaw sa akin na isang mensahe, isang comment, no? Hoping mabuklat ko po ulit. Okay, so let's see. Check ko lang po ha. Pero sige, shoutout ko na rin po, no? So, shoutout po kay Hilbert Polit. Yan, shoutout po sa inyo. Marites Ogilon, 6306, shoutout po. Josie, shoutout po. Maria Ruby de la Cruz, shoutout po sa inyo. Claire 438, shoutout po. Melanie Alcaraz 5990, shoutout po sa inyo. Jenneth Giordano 186, shout out po sa inyo. Asa na kaya yun? Viana Verdadero, shout out po sa inyo. Marina Matuo, shout out po sa inyo. Earth Angel 111, shout out po sa inyo. Excuse me. Sky 954, shout out po sa inyo. Excuse me. Hindi ko na ata makita Hindi ko na po makita. Mazana Lee 4973, shout out po sa inyo. Hindi ko na makita. Screenshot ko na lang po, bukas na lang. Okay. Hindi ko na po siya natakluban na po siya eh. Okay, yan. So, shout out po sa inyong lahat. Okay, so now is pray na po tayo. No? Let's start. Panginoong Heso Kristo Ama, Panginoong Diyos Masalangit, Mahal na Birheng Maria, Mahal na Santo Niño, pakibasbasan po niya, pakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, mga cards na ito, para po ako ay mapakapagbigay po ng mensahe sa kanila, para po masagot po ang kanilang mga katanungan. Naway kami po inyong samahan ngayong oras na ito at bigyan po niyo kami lagi ng kaligtasan, ilayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan ang lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay. So sa ano po nito no, sa last part ng reading no, may hiram po tayong healing. So ibabaw nyo lang po yung heads niyo, yuyuko lang po kayo para po makakuha nyo po yung healing po ng energy, healing energy. Okay. Okay, so let's see kung ano po ang mensahe po para sa inyo. Okay, so first card is the Emperor. So kayo po ay parang tumatayo po no, na kayong pinaka foundation or parang kayo po yung tagapangalaga or kayo yung ang tawag doon breadwinner or father, no? Yan, mga ganyan po. Okay? And also we have the Four of Swords and the Eight of Wands. Okay, so dito po muna tayo sa, parang ang sinasabi po dito sa cards na to, itong tatlong cards na to, no? So we have the Emperor, the Four of Swords, and the Eight of Wands. Okay, so parang dito, no, is sa Emperor, yes, no, andito talaga yung as parang haligi ng tahanan or parang as kayo po yung nagpoprotekta, no? Kayo po yung tumitingin, kayo po yung nagpo-provide, no? Is andito talaga po yung makikipaglaban kayo as in hindi po kayo papayag na masaktan syempre, magutom, mapabayaan, especially mga children, no? Especially po yung mga anak ninyo, no? So ito po yung the Emperor and we have the Four of Swords na talagang alam niyo yon, parang nagiging wild kayo every time na or pagka mayroong mga attempts no na darating sa inyo
syempre, pag kahit naman po sino, no, pagka sino pong kumante sa ating pong pamilya, natural, aalma po tayo, no? Especially kung spiritual po yan. But, sa spiritual po kasi kailangan po balanse. And mahaba rin po ang pasensya. Kasi minsan po, nadadala mo po sa pakikiusap. But also sa physical, I mean dito po sa mundo natin, kailangan din po natin minsan kalma na hanggat maaari po isdaanan natin po sa diplomasya. Kasi wala nang po mangyayari po talaga sa sakitan, no? Sa sindakan, no? Pwede po siguro sindakan, pero wag naman po yung to the point na sindakan na papatayin kita. Yung mga ubusin ko lahi mo. No, naman naman po ganon. Yung tipong sindakan lang na didilata mo ng mata, yung mga tipong ganon, no? So, sa mga ganon po talaga, kahit naman po sino, kahit hindi po kayo father, kahit po yung mother, kahit po sa kapatid, no, syempre po andyan po yung kailangan po natin silang protektahan at ipagtanggol, no. So, now, dito sa 8 of Wands is sinasabi na, kumbaga, this is just a confirmation dito po sa 8 of Wands, no. Same as parang ang sinasabi rin po dito sa 8 of Wands na ito is, dito na po yung nagkakaroon na po kayo ng bloom or nagkakaroon na po kayo ng growth, no? As in, nakikita nyo na po yung mga changes po sa buhay-buhay nyo ngayon. Maybe, alam nyo po kung bakit. Dahil, andito po yung nakakita po ni God na kayo po is talagang nagsusumikap, lumalaban, na kahit po delikado, kahit po komplikado, kahit po mahirap, is na andyan po kayo just to provide everything na kailangan po ng anak po ninyo. Or maybe na may iba pa po tao na umaasa rin po sa inyo or meron po kayo talaga mga tinutulungan din tao na kaya andito po yung pagpupursige po ninyo para po ma-reach nyo po yan or ma-achieve nyo po yung mga rewards from God. And andito na po sa 8 of Wands na talagang andito yung kumbaga hindi na po to basta possible pa lang, kundi nandito na po talaga yung growth or nandito na po talaga yung achievements, no, na meron po kayo ngayon, no. Nakukuha nyo na po unti-unti actually. Hindi pa man din siya talagang buong sanga is nagkakaroon, no. Alam niyo po yun at kumbaga dati parang tagtuyot kayo na kumbaga ito is imposible pong magkaroon ng bulaklak, pero dito po is nagkaroon po ng bulaklak. Kasi ang itong wands na to is tuyot na po to eh. Pero nagkaroon po siya ng pag-asa. Nagkaroon po siya ng dahon, nagkaroon ng bulaklak. Bilagro po na nagkaroon ng bulaklak. So, bakit, no? So, dahil andito yung talagang yung perseverance, no, is pasok po dyan. Determination, no? Kaya po, nagkaroon po siya ng flower and leaf. Okay, so what else po? Message from my collective. And we have the Page of Cups. There's a good news coming, no? There's a good news. There's a parang mga opportunities, no, na darating po sa inyo. Or maybe there's a visitor, no, na magbibigay sa iyo ng unexpected gift, mga ganon. And this is about yung matagal mo na pong inaasam. Or maybe this is coming from God na minamanifest mo rin na talagang for you. And I can consider this as parang trophy mo na rin to na talaga you achieve kung ano man yung goal na gusto mo. And we have the Queen of Cups. Yes. So, since nandito siya, no, sa Four of Swords kanina, no, and under your Four of Swords is andito yung Queen of Cups, which is kailangan nyo po talagang as a queen. And andito naman po siya, no, kumbaga, kailangan nyo lang po talagang magpaka-relax or kailangan nyo rin pong mag-concentrate or mag-focus sa mga ginagawa po ninyo. Parang kailangan po dito is pairalin na rin po dito is intuition, ano. Actually, napaka-imposible pong mangyari nito, no, na parang dito po sa seashore, no, is merong mga flowers, no. This is a rose. So, you are also talagang sinasabi dito na you are guided by God or by the divine or the universe as well, no. Kasi ang clouds is na andyan din. So, ito rin yung nagbibigay sa'yo ng peace or harmony. And seashell, no, as a throne, as your throne, no, ayan, is a sign of protection din yan, or shield. Na kumbaga, kahit alam niyo yung delikado po maglakad ng nakayapak sa dagat, no, still, andyan yung kampante ka kasi alam mong protektado ka. Dito po kasi, no, sa Queen of Cups is naka-barefoot siya eh. Wala siyang chinelas or anything sa paa. But, andito siya, no, na kumbaga, pumwesto dyan sa throne niya na seashell, but, very, very,
um, walang kaba, walang nervyos, walang takot, no? See, we have the Ace of Cups. So, andito yung talagang abundance, prosperity, fortune, no, victory, lahat. No, lahat ng positive energy is pasok na pasok sa iyo today, or pagpasok po ng September is aani po kayo ng sangkatutak na blessings. As in ano to overflowing. Kasi kung makikita niyo po yung cup dito, no, is talagang apaw na apaw na apaw. Okay? And saan po ba siya bumagsak? Sa din, lake or dagat, no? Kasi pero this is a lake. I know, no. Yes. No, so this is overflowing. And may flowers din, na talagang um, alam niyo yon, yung tipong masyadong magaan yung aura mo that month or sa darating na mga araw, no? Once na na-receive mo na tong mga to. Parang lahat ng mga negative energies mo, lahat lusaw. Turns to a positive energy. Mm-hmm. Okay, so we have King of Pentacles. Wow, King of Pentacles and Two of Wands. And what else? Wow, alam mo yung tipong dito sa King of Pentacles. Kasi to parang inanalyze mo to, no? Or parang andito yung pinag-aralan mo talagang maigi. Dito sa Queen of Pentacles, no, is pinag-aralan mong maigi kung paano ka mag-earn or paano mo maisa sa katuparan or mapagtatagumpayan yung mga ginagawa mo. Not only spiritual but also sa physical, no, or emotional, mental, no. So, kung ano man yan, no, pero andito yung pinaghirapan mo talaga siya. And that's why andito ngayon yung talagang uh, you're now trying to save it. No? You're trying to be more practical, more wiser kesa nung mga nakaraan. No? And now, dahil dyan sa pagiging medyo mo ngayon, practical, or you know now how to manage your money, is andito ngayon talagang, kung nakikita mo tong mga ubas na to nasa taas, no? And bilog-bilog po yan. So, magkakaroon ka pa talaga ng plenty of money. Abundance talaga is nasa sayo. And andito yung talagang magsasabing fruitful na talaga ang magiging buhay mo. And here's the Ten of Wands, no? Is, kumbaga, andito yung may mga plans ka. Lahat naman po tayo is talaga may mga plano sa buhay. But here po kasi is, sinabi ko nga po sa inyo kanina, dito po sa isang card na ito, which is yung Eight of Wands, no? Tuyot, no? Tuyot yan eh. But, luckily or miraculously, paano siya nagkaroon ng leaf? Nagkaroon siya ng ganito. Because of your manifestation and because of your hard work, no? Na parang hindi ka tumigil. Maybe may ginawa kang something dito para mabuhay itong wands na to. Then, andun yung nagkaroon na siya ng leaf, ng dahon, or nagkaroon na siya ng bulaklak. Okay? Yun, later on, nagkaroon na siya ng bulaklak. Now, also with this Ten of Wands, no, na yun ang nga sinasabi ko sa'yo, na kumbaga, ang dami mo mang mga, parang, alam mo yung bit-bit mo ang mundo or bit-bit mo yung lots of responsibility sa buhay, pero still andito yung kailangan ko tong gawin para sa pamilya ko. Alam mo yung dedication mo when it comes to your family, talagang sobra-sobra. That's why andito yung as a reward, no, from God, na nakikita niya na nagpapakahirap ka, hindi para sa iyo kundi para sa family mo and para sa ibang tao. That's why God provides everything for you. And you deserve it. Deserve mo to. Same with Eight of Wands kanina, na talagang, alam niyo yon, kumuha ka ng kahoy na parang dapat panggatong mo lang, but nakikita mo yan, meron kang bulaklak sa dulo. So, end of the day, ang mangyayari po talaga sa inyo is magkakaroon talaga kayo ng growth. Marami man tayong papasukin pa mga obstacles, but andito yung talagang for the win tayo end of the day. Basta andun lang po yung lagi kayong mananalig sa Diyos, lagi po kayong wag mawawalan po ng pag-asa, especially, and always have faith, no, na mapagtatagumpayan. Wag po kayong mag-iisip ng negative. Wag po kayong pangungunahan ng takot. Alisin niyo po yung takot. Lagi ko naman po ito sinasabi sa inyo Basta po yung presence ni God, lagi po nasa isip niyo. Wala po hindi dapat ikatakot. Okay? Now, we have the Three of Pentacles, which is, ito talaga is one of your manifestation, ano? And dito po talaga sa mundo natin, kailangan po talaga natin yan. Yung pentacles na yan, yung coins na yan, yung pera na yan. Kailangan po talaga natin yan. And, as your last card, no, is andito yung successfully, no, is for some of you, talagang siguro gumagawa kayo ng money spell, ng mga ganyan, na lucky ritual. So,
Nasa sa inyo po yan, but sinasabi ko na po sa inyo ngayon is andito po yung lahat po yan is talaga magtatagumpay. Especially po, alam ni God na yan is may good intention, no? Na hindi lang naman para sa iyo, mas inuuna mo nga yung ibang tao. Alam niyo po yung ganun. Pag nalaman po ay alam ni God, no, kung ano po ang purpose ng mga rituals natin eh. Alam niya po yan eh. So, igagrant niya po yan, isasakatuparan niya po yan pag alam niya pong magandang intention. Since yun sa iyo po is maganda po ang intention, that's why lahat po ng imposible dito sa card na to is lahat po ginawa niyang posible. Because of your faith, love, devotion kay God. Okay? So, let's see. Dito naman po tayo. Tingnan po natin to. Hopefully, madali po siyang makuha. Kasi alam niyo naman tong card ko na ito. Medyo, malaki-laki. Kaya po minsan mahirap po siyang ibaba. Okay, so, let's see. Tingnan natin kung tayo ay pagbibigyan. Masakit na rin po kasi ang aking likod. Dahil sa mga readings kanina. So, kailangan ko lang po mag-upload. Okay. My goodness, what's this? I hate it. First card. Death spell. Pero tingnan natin kung ano yan. Siyempre, for sure, magba-backfire. Backfire yan. Kasi alam nyo, yun sa nakikita ko dito, parang ayaw nitong taong to yung yung maging good provider ka, yung parang ayaw na nung matino ka, parang gusto nito walwal ang buhay mo. Yung tipong ganun, pasaway to masyado. Kaya andito yung hinahainan ka ng mga ganitong klaseng spell work. Tingnan po natin ha. Kuha po tayong 3 cards dito. Which is ayoko po niyan. Ayoko po niyan. Lusawin po natin yan. Okay, so wag kang magpalinlang. Okay, so wag kang magpapalinlang. Okay, so ito yung isang pwede ko sabihin po sa inyo, especially po sa ngayon na andito po yung talagang talunan siya, no? Lalo na po sa mga nakaraan po natin mga readings, no? So now is pwede po itong gumamit ng tao, one of your friends, maybe relatives, or even sa loob ng pamilya, na parang alam nyo yon, meron silang mapupulot somewhere, or meron silang mabibili somewhere na gamit or whatsoever na ibibigay nila sa'yo. But ito is merong kargang death spell. Lalo na po sa pagkain. As much as possible, kung magre-receive po kayo ng pagkain, even po sa mga close friends niyo, families, relatives, make sure po na baklasan nyo po yan or dasalan nyo po yan. Okay? So, kaya po maganda po talaga, inaugali po natin na every time po na may maghahain, may pagkain, dasalan po muna bago kainin. Okay? Para po ma-avoid natin to or hindi po tumama itong death spell na to at bumalik po sa pinanggalingan. Okay, so wag po kayo magpalinlang ngayon sa mga tao malapit sa inyo dahil po galit na galit po yung talunan na nakalaban nyo at aparusahan po ng Panginoon Diyos Ama. Okay? See? Sabi sa inyo, gusto ka niya lumagapak eh. Gusto niya talaga. And hindi niya ito napagtagumpayan at hindi titigil to. Pero hindi rin titigil si God. Hindi rin titigil ang guides mo. Okay? So parang gusto niya ng laro, then ibibigay ni God sa kanya yan. Okay? See who's here. So, lumabas siya as kapatid mo sa labas. Okay? So, kung sino po yung makaka-resonate dyan, please, at gusto mo pang for private reading, andyan lang po sa description box ang aking contact number for booking. Kung sino po gusto magpa-book ng reading, personal, private. Sa mga walk-ins po kasi, nanghihinayang naman po ako sa oras. And kasi po, may mga line up po ako. So, kung halimbawa po galing po kayo sa malayo, tapos magpapa-private reading po kayo, bibigyan ko lang po kayo talaga siguro maximum of 1 hour. Then after po nun, uuwi na po kayo. Kasi po, may mga line up din po ako online. Kasi po yung mga lalayo ko po talaga is online po talaga ang reading ko, no? So, kung halimbawa pong, kung within Metro Manila lang po kayo, pwede po. Pero kung halimbawa pong outside na po, is better po mag-ano lang po tayo online. Okay, so this year, huwag ka magpapalinlang, okay?
So, ano yan, kailangan dito, palakasan po ng pakiramdam dito, okay? Wag na wag po kayo magpapauto kahit na kanino, kahit sa asawa nyo, sa anak ninyo, sa mga pinsan ninyo, tsahin ninyo, biyahinan ninyo, mga ganyan. Okay? But, since kahit na alam mo yung tipong panilin lang, death spell, gusto ka na lumagapak, si Mother Mary is nasa iyo eh. So, hindi ka pababayaan. Hindi mangyayari, hindi papayag si Mother Mary. Si Mama Mary na yan is maisa katuparan niyang kapatid mo sa labas na yan or kung sino man yung Herodes na yan. Okay? Just have faith, no? And always keep praying. Okay. Look what's here. Mahaba ang buhok. Ano to? Mahaba ang buhok na unat. Okay, so let's see for the last two cards. Ayun. Yes. So this year, ito ang halos sinatid din niya sa'yo. Aside sa death. Okay, so yun. Bukod sa death spell is meron ding sumpa. Okay. And what else? Okay, so ang kailangan mo rin is magbakasyon. Ano? And my goodness, may pabarang pa siya. So, maybe for some of you, no, kaya parang death spell yung nakalagay din as your first card dito sa Oracle, no. Yung sinasabi na, kumbaga, andito yung isa to sa mga ilalagay na sa'yo. And kung hindi maagad, is yun ang death spell. Pero, I doubt it. Hindi naman mangyayari yan because of Mother Mary. Baga si Mother Mary na maglulusaw niyan o magtatanggal mismo sa katawan mo. Just have faith. Yes. See? Oh, tapos. Tapos ang reading. Okay? Tapos ang reading. At aani ka na sa katutak na blessing. Base kay Mother Mary. Diba? Ganun ka-simple. Ganun kagaling. Standard electric pan. Okay, so that's your reading. Diba? Very simple, no? Very short, pero very meaningful and ano naman siya, shoot naman. Okay? So now, kung sino po yung naka-resonate, gusto po mag-private reading dyan, dahil may death spell po yan, may sumpa, may insekto, and andito yung mahaba ang buhok at kapatid sa labas. So kung sino po yung naka-resonate, gusto po magpa-private reading or personal reading, nandiyan po sa description box ang aking contact details. So, ano lang po, paki-click lang po yan and kontakin na lang po ako para sa booking or appointment or schedule. So, sa mga naka-resonate din po at di pa nakaka-subscribe, please paki-click po ang subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated po kayo lagi sa ating reading. Okay? So, sa mga gusto pong mag-avail ng oil, chat lang din po kayo. Okay? So, bow your heads for the healing. Okay, so maraming salamat po and God bless us all and love, peace, and hope.